Mabilis na lumipas ang oras, at makalipas ang isang linggo, sa wakas ay nahaharap ako sa unang araw ng paaralan. Maligayang pagdating, down and out na marangal. Pumasok ang mga bulong sa aking mga tainga, ngunit hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang mga ito, dahil ang mga alingaw-ngaw na iyon ay hindi totoo. Sa sandaling ito, nasisiyahan ako sa high-end na tanghalian sa akademya. Hayaan silang makipag-usap kung mahilig silang makipag-usap. Sa ngayon, nais ko lamang makapagtapos ng mapayapa, at maiwasan ang anumang problema. Gayunpaman, sa unang araw ng paaralan sa Sylvania, tinawag ako sa tanggapan ng punong guro. Sa kabutihang palad, hindi ako pinalayas. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Fonia sa punong guro tungkol sa aking sitwasyon, ngunit marahil ay hindi siya nagsasalita ng sakit sa akin, kung hindi man, ako ay mapatalsik ngayon. Parin, bahagya kong pinamamahalaang upang maiwasan ito, naisip ko habang nagbubuntong hininga ako. Kahit na, kailangan ko pa ring maging maingat, upang huwag hayaan ang mga bagay na lumihis ng labis mula sa orihinal na kwento. Upang mabuhay, nagsusumikap ako upang mahuli ang aking mga kasanayan sa buhay, ngunit bilang isang mag-aaral ng kagawaran ng mahika, ang pagsasanay sa mahika ay pantay na kailangan. Upang master pareho, marahil walang sandata na mas angkop kaysa sa bow at arrow. Habang patuloy na pagbutihin ang aking mga kasanayan sa buhay, unti-unting may kakayahang gumawa ng mga dekalidad na arrow. Sa kalaunan, maaari ko ring magdagdag ng psychic o mahiwagang mga formula sa mga arrow. Noon lamang, isang batang babae na may kulay rosas na lumitaw sa harap ko. Siya ang nangungunang henyo ng espiritu ng mangkukulam sa 2nd taon si Jenica. Kaya't ikaw ang nakakaaliw na si Gaymar Ilda na pinag-uusapan. Nang makita ako, dumiretso si Jenica upang batiin ako. Ngunit paano siya nakarating dito? Nagulat ka ba? Dahil alam ko tungkol sa iyo. Masayang tanong ni Jenica. Ito ay lumiliko, ang bawat galaw ko ay nasa ilalim ng relo ni Mar Ilda, ang tagapag-alaga ng kagubatan na ito. Pagkatapos ng lahat, sa kanya, hindi ako higit pa sa isang hindi kanais-nais na bisita. Sa katunayan, tinadtad ko ang maraming mga puno, at nangangaso ng kaunting maliliit na hayop. Gayunpaman, nilagdaan ni Jenica na hindi ko kailangang mag-alala, pagkatapos ng lahat, ito ang batas ng kalikasan. Sa palagay ko kahit na ang malaking ligaw na lobo ay lumago na medyo malambot sa akin. Ang pakikinig sa Jenica na ito ay medyo nagulat. Pagkatapos ay sumang-ayon sa akin habang tumatawa. Pagkatapos, hinugot ni Jenica ang isang bagay, ito ay isang espiritu na kinonfronte niya kahapon. Gusto mo bang hawakan ito? Tanong niya. Kung nais kong makipagkaibigan kay Jenica, kailangan ko lang sumama sa kanya. Ngunit hindi ko magawa iyon, kaya, malinaw kong tinanggihan siya. Wala akong nakita. Matapos ang isang maikling poem, tumalikod ako at umalis. Sa pamamagitan lamang ng pagpapolam sa lahat ayon sa orihinal na gawain, maaari ba akong makakuha ng paunang kaalaman? Si Jenica, na may mahalagang papel sa orihinal na gawain, ay tiyak na isang taong hindi ko dapat makalapit. Sa panunood ng dahan-daang pag-urong ni Ed, natagpuan siya ni Jenica na lalong kawili-wili. Tulad ng sinabi ni Mar Ilda, siya ay isang kawili-wiling tao. Gayunpaman, ang isang bagay ay tiyak. Iyon ay, hindi niya talaga makita ang iyong presensya. Sa sandaling ito, medyo nagagalit si Jenica, dahil naging pala kaibigan siya. Gayunpaman ay tumugon si Ed na may isang simpleng, Ngunit hindi siya masyadong nanirahan dito, pagkatapos ng lahat, marami pang mga pagkakataon upang matugunan sa hinaharap. Ed Roth Taylor, ano ang iyong tunay na kalikasan? Ang lugar kung saan ako nakatira ay malayo sa mga gusaling pang-akademiko, kailangan kong gumising ng maaga araw-araw, upang makarating sa klase sa oras. Gayunpaman, ang pag-commuter lamang sa at mula sa paaralan bawat araw ay sapat upang mapagbuti ang aking mga halaga ng kakayahan. Upang makakuha ng isang scholar, dapat akong mag-aral ng husto. Sa pag-uwi, ang aking mga damit ay nababad sa pawis, ngunit kahit na pagkatapos ng lahat, ang aking araw ay hindi pa tapos. Kailangan ko pa ring suriin ang kahoy na panggatong, inuming tubig, at kailangan ng karne para sa tanghalian bukas. Gayunpaman, ang higit na nababahala sa akin sa ngayon, ay ang tag na sumusunod sa akin. Gaano katagal ang plano mong sundin ako?
Ang pagdinig na ito ay nalito si Jenica noon ay lubos na nagulat na alam ko. Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako si Ed Roth Taylor, ang pinakamasamang hooligan na umiiral, Ed Roth Taylor. Bakit ka patuloy na nakabitin sa paligid ko? Gayunpaman, si Jenica ay hindi nagpakita ng mga palatandaan na ibabalik. Iyon lang ang iniisip ng iba sa iyo, hindi ko kayo kilala. Naririnig ito, bigla akong sumabog sa isang malamig na pawis. Si Jenica lamang ang uri ng pagkatao. Nakatayo mula sa pananaw ng isang taong nakakaalam ng kanyang kapalaran sa hinaharap, hindi ako makikipag-chat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ang pangwakas na boss ng unang kabanata. Kailangan kong maghanap ng paraan upang mapupuksa siya. Kaya, tinanong ko siya kung magagawa niya ako ng isang maliit na pabor. Pagdinig na kailangan ko ng tulong, tila masaya siya. Tulad ng nakikita mo, ang aking sitwasyon ay medyo masama. Matapos maparehas, ako ay bumaba at lumabas. Kaya, maaari mo ba akong ipahiram ng pera? Nang marinig ito, si Jenica ay petrolyo. Si Jenica ay nakakakuha ng isang scholar bawat taon, na hindi lamang nagpapahiwatig ng kanyang kahusayan ngunit mahalaga din para sa kanyang patuloy na pananatili sa paaralan na ito. Bilang anak na babae ng isang maliit na bukid, ang kahinaan ni Jenica ay talagang pera. Tulad ng inaasahan, tinalikuran ako ni Jenica. 3 araw na mabilis na lumipas, at sa mga araw na ito, hindi ako hinanap ni Jenica. Sa wakas, hindi na ako nag-aalala tungkol sa paglihis mula sa linya ng kwento. Tulad ng malapit na akong bumalik sa treehouse para sa ilang pagtulog, isang taong hindi ko rin maglakas loob na isipin na lumitaw sa loob. Sa mga tuntunin ng kahalagahan, may hawak siyang higit na timbang kaysa kay Jenica na kinikilala sa buong mundo bilang isang sobrang henyo mula sa mga kamag-aral sa mga propesor, ang pinakamalakas sa Failed Swordsman of Sylvania, Lucy Merrill. Oh my God! Bakit siya natutulog dito? Ito ang aking teritoryo. Ano ang ginagawa niya sa mountain valley na ito? Malakas ka na hindi ako makatulog. Naririnig ito, nalito ako, ano ang ginawa ko? Hindi ikaw. Kasabay nito, itinuro ni Lucy sa likuran ko, ang lobo na iyon doon, na kasing laki ng isang bahay. At doon nakatayo si Marilda sa sandaling iyon. Inaasahan ni Marilda na sa isang araw ay makakapasok ako upang gabayan si Jenica. Gayunpaman, hindi ko napansin ang sinabi niya. Nagawa ko na lang nailing si Jenica, at ngayon tumawid siya sa mga bundok at lambak upang matulog dito. Huwag kang matulog. Bigla, may napagtanto ako. Salamat sa kanyang maliit na tangkad at ang kanyang kakayahang maglakad sa hangin, nagagawa niyang pumunta kahit saan, katulad ng isang naliligaw na pusa. Hindi mahalaga kung saan, hanggat mayroong isang angkop na lugar upang matulog, maaaring dumating agad si Lucy. Tapos na talaga ako sa aking pagpapatawa. Kaya para kay Lucy, ang treehouse na ito ay hindi malayo. Hindi ko siya matalo, kailangan ko lang tanggapin ito at kunin ang pagkawala bilang isang pagpapala. Ang eksena ay lumipat sa susunod na araw, si Lucy ay nakahiga pa rin sa harap ng aking treehouse tulad ng kahapon. Upang matulog, gumamit siya ng maraming mga high-level spells upang makarating dito. Kung ang ganap na hayop na ito ay patuloy na manatili dito, ang paglihis mula sa orihinal na kwento ay lalapit lamang. At kahit anong sabihin ko, lubusang binabaliwala niya ako. Ayon sa hindi mabilang na mga post ng diskarte na nakita ko, may isang paraan lamang upang makitungo sa kanya ngayon. Kaya, kumakain siya naalala ko siya, nakilala ko lang ang isang maid mula sa Ophelis Hall sa aking pagbabalik. Pakinggan ito, agad na sinira ni Lucy ang isang pawis at ibinaba ang kanyang pagkain habang lubos na nagulat. Pagkatapos ng walang isang salita, lumingon siya at tumakbo. Ito ay talagang nagtrabaho tulad ng mahika. Ginugugol ni Lucy araw-araw na maiwasan ang maid na nagmamalasakit sa kanya tulad ng isang ina, kaya madalas siyang nagtatago sa buong lugar. Ngumiti ako, Lucy Merrill, out. 2 araw na lang siyang naririto, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema, di ba? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang araw, napagtanto ko na ang mga bagay ay malayo sa kasing simple ng naisip ko. Nagsimula ang joint combat training ng Academy, na may one-on-one praktikal na duels. Karamihan sa mga kalahok sa aktibidad na ito ay mga mahahalagang karakter mula sa orihinal na kwento, Benevolent Princess Phonia, gintong anak na babae na si Lortelli, Spear mula sa Zix,
Spirit Sorcerer Jenica, Slothful Lucy, Wicked Clebius. Siyempre, ang pinakamahalaga, ay ang kalaban ng swordsman, Taylor. Gayunpaman, inaasahan ko talaga ang mga eksena ng protagonist, pagkatapos ng lahat, alam ko na ang kinalabasan, kaya hindi ako masyadong nagbigay pansin sa mga tugma. Sa panahon ng pinagsamang pagsasanay sa labanan, ang karamihan sa balangkas ay nakahanay sa orihinal na kwento kung saan ang mga mag-aaral sa unang taon ay ang mga nagwagi ng mga duels, maliban sa isang tao. Jenica Faye Lover, talagang dumating siya upang hanapin ako. Hindi ako makapaniwala na pinapatakbo niya ang lahat ng maligaya sa akin pagkatapos na dumaan sa nakamamanghang karanasan sa akin na humihiling sa kanya ng pera. Kung si Lucy ay may tulad ng pusa na tulad ng pusa, kung gayon si Jenica ay tiyak na tulad ng aso. Sa sandaling ito, si Jenica, na may hawak na roster ng tunggalian, ay nakikipag-usap sa akin na hindi tumitigil sa akin, ayaw mo bang malaman kung sino ang nakikipaglaban mo? Bigla, isang masamang pag-iisip ang sumabog sa aking isipan. Nasa paaralan pa rin ako, na nangangahulugang. Kailangan kong lumahok sa tunggalian din. Nang makita ko ang roster, ako ay nababagabag. Walang paraan. Kasabay nito, naririnig ko ang pangalan ni Taylor. Sa wakas ay malapit na bang gawin ng protagonist ang kanyang pasukan. Kung sino ang laban ko ay hindi talaga mahalaga. Bagaman sa pamamagitan ng isang screen, nilalaro ko ang laro ng hindi mabilang na beses sa karakter na Taylor, mula sa trahedya at walang bisa na mga pagtatapos, hanggang sa totoong pagtatapos na nag-iiwan ng isang pangmatagalang impression. Natapos ko ang paglalakbay na hindi mabilang na beses. Kabilang sa hindi mabilang na mga ruta, walang iisang ruta na hindi mahirap at mahirap. Napagpasyahan ko na alagaan ang aking sariling buhay, ngunit nagpapasaya ako sa iyo, Taylor. Noon lang, hindi mahanap ng referee ang figure ni Lucy. Saan tumakbo ang batang babae na ito? Mabilis, nakita ko siya sa ilalim ng platform ng standby. Ito ang mahalagang eksena ni Taylor kung saan una siyang gumamit ng isang sword. Lucy, hindi ka maaaring maging wala. Si Taylor McLaughlin, ang protagonist ng mundo na ito na ipinanganak na may kapalaran upang maging isang swordsman, sa kanyang unang tunggalian, pinuputol ang magic ni Lucy tulad ng lightning. Ang spell na naisip niya ay malinaw na hit ay naharang, nahuli siya sa bantay. Ang panunood ng pag-atake ng napakalapit, si Lucy, natakot, gumamit ng isang intermediate spell, at sa gayon ay hindi kwalipikado mula sa tugma. Si Taylor ay naging unang tao na talunin si Lucy, ito ay isang maalamat na eksena sa laro. Kaya, nagsisimula ang tugma. Si Taylor ang unang umaatake kay Lucy, ngunit bago niya mapalapit si Lucy na kumatok si Taylor na may isang paglipat lamang. Habang ang alikabok ay nag-aayos ng Taylor ay kumatok na nakaupo sa sahig. Iniwan ng eksena ang madla, habang si Lucy ay halos hindi gising kapag ginawa niya ang pag-atake na iyon. Ang buhay ni Taylor McLaughlin ay palaging isang serye ng mga pagsubok. Isang bansang bumpkin at isang pagkabigo ng isang mag-aaral. Isang pagkabigo na hindi kinikilala ng sinuman. Habang ang lahat ay tumalon sa mga conclusion patungkol sa tugma, sa isang malinaw na masamang sitwasyon kung saan sila ay nag-alala sa kanya. Kahit nasa gitna ng lahat ng kawalan ng pag-asa na ito, si Taylor ay hindi nawalan ng pag-asa. Tama iyon, Taylor. Magagawa mo ito. Pagkatapos ay muling banitin ni Taylor ang kanyang sword na umaatake kay Lucy. Darating ang sikat na eksena. At dito, gagamitin ni Lucy ang magic ng kidlat. Ngunit, ang mga bagay ay hindi napunta tulad ng naisip ko. Hindi ginamit ni Lucy ang magic ng kidlat, ngunit ang magic ng hangin. Si Taylor ay kinokontrol ng mahika. Habang pinapagana ni Lucy ang spell, si Taylor ay ipinadala na lumilipad. Ano ang sitwasyong ito? Hindi magic. Bakit gagamitin ni Lucy ang mahika ng hangin? Ang Taylor na dapat ay nanalo ay talagang nawala. Laking gulat ko. Ito ay magiging isang malaking problema. Tiyak na hindi natin siya maiiwan. Ang proteksyon ng hangin, gamit ang kapangyarihan ng espiritu ng hangin, automatikong pinuprotektahan ka mula sa biglaang pag-atake. Ito ay isang tuloy-tuloy na mahika na nakuha sa pamamagitan ng pagkontrata sa mataas na uri ng espiritu ng hangin na si Marilda. Ayon sa senaryo, sina Marilda at Lucy ay orihinal na dalawang magkahiwalay na nilalang. At si Lucy, na orihinal na walang mahika ng hangin, ay biglang nagkontrata ng isang espiritu ng hangin.
Ang lahat ng ito, ay dahil nakikipag-ugnay siya sa akin.